Simulan po muna natin sa update ukol dito sa Bagyong Paulo na ngayon ay nasa labas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility at tinatawag na natin siya sa international name na MATMO. Ngayon ay severe tropical storm category pa rin po ito habang binabaybay ang South China Sea. Meron pa rin po itong taglay na hangin na aabot sa 110 km per hour at pagbugso na aabot sa 135 km per hour. Continue po ito, kumikilos pa rin pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour at sa ating nga pong pagtaya ay pupunta na din po sa may South China area. Before maglandfall, posible pa rin po ito mag-intensify bilang isang typhoon category. At kanina nga pong alas 11 ng umaga ay wala na nga po tayong wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa dahil malayo na nga po itong si Bagyong Paulo sa ating mga kalupaan. At yun na lang pong posibleng mga epekto, no, yung mga pagbugso-bugsong mga hangin dito po sa may Northern Luzon area dahil po dito sa Bagyong Paulo. Pero mainly southwest monsoon na po ang nakakaapekto sa ating bansa. Specifically po yung cloudy skies po tayo doon sa may Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa may Zambales at Bataan, kaya posible po yung mga pag-ulan at yung makulimlim na panahon na sinamahan din po ng mga pagkulog at pagkidlat. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan dyan dahil posible po yung mga localized floodings. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po yung generally fair weather conditions. So maaliwalas po tayo sa umaga, ngunit pagdating ng hapon at gabi ay magkakaroon po tayo ng mga thunderstorm activities. Next naman po natin, ito naman pong tropical depression na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay low pressure area pa kaninang umaga, ngunit ngayon po ay nag-develop pa ito further at naging bagyo. Meron po itong dalawang posibleng senaryo. Posible po ay hindi po ito pumasok ng PAR kung mag-i-interact po ito doon sa stationary front na nasa may Japan area at magre-recurve na lang po o dediretso papunta sa may Japan. Pangalawang senaryo naman po ay mag-i-interact ito sa may high pressure area naman po dito at hihilahin po nito pababa yung track ng itong bagyo at posibleng pumasok nga ng ating Philippine Area of Responsibility by Monday or Tuesday. Ngunit inaasahan naman po natin na kahit pumasok po ito ng PAR ay hindi natin ito nakikitaan ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Posible nga po dito lamang po siya sa may northern boundary ng PAR at mag-exit din naman po na hindi po nagbibigay ng direktang